Isang magandang araw po, Ma'am Super Marasi. Ma'am, kamusta po kayo ngayong araw ng ika-128 araw ng kalayaan? Actually, itong araw na to, sineselebrate natin yung 128 years ng kalayaan ng Pilipinas, di ba? So masaya ako dahil kanina nakita ko yung mainit na partisipasyon ng ating mga kababayan, lalo na sa Manila. Ano po mapapansin nyo sa selebrasyon ngayon kaysa sa nakaraang araw ng kalayaan? Nung nakaraang taon, nandun tayo, di ba, nakaselebrate tayo. Masaya pa rin naman hanggang ngayon. Kumbaga sa kabila ng maraming sitwasyon sa bansa natin, yung kaunting hindi pagkakaunawaan, di ba, nandito pa rin tayo, nakiselebrate sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At bilib ako sa kanya, kasi sa kabila ng pinagdadaanan nating lahat ngayon, ay nakangiti pa rin siya na nakiselebrate sa atin. Ma'am, bilang isang supporters na sa pamahalaan, ano yung masasabi mo dito na lalo na yung mga senador na hindi rin umatindon at hindi rin nakisa sa pagdiriwang ng araw ng kalayaan? Anong mensahe niyo po? Ay, syempre nakakalungkot sa parte natin, pero kaya nga bilib ako kay Presidente Bongbong Marcos kasi masaya pa rin siyang humarap sa taong bayan. Pinakita niya na ang selebrasyon na ito hindi para lamang sa gobyerno, kundi para sa lahat ng Pilipino dito sa Pilipinas. Syempre, hinihiling ko rin at pinagdarasal na sana maging okay na at maayos na at magkaroon na ng kapayapaan sa mga politicians natin ngayon. Ninyo kanina na magpatuloy sa ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos, pero karamihan ng against sa kay PBBM sinasabi sa social media na wala daw po nagagawa si President Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas. Ay naku, hindi naman totoo yan. Kasi maging presidente ka ng Pilipinas, hindi mo natutulugan eh. Alam ko na bawat minuto, siya ay nagkakaroon ng pasya para sa kabutihan ng lahat. At hindi po biro hawakan ng Pilipinas, lalo na marami tayong pinagdaraanan ngayon. At bilib ako sa kanya kasi na-handle niya ng maayos yung sitwasyon nating lahat. Ma'am, sa palagay niyo po ba, naapektuhan mo ba yung selebrasyon ng araw ng kalayaan dahil sa nangyayaring sigalot sa Senado? Para sa akin, hindi naman naapektuhan. Kasi nandun tayo lahat, di ba? Nakita natin, nagsalita yung mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Maganda yung speech niya, inspiring. Kahit na meron tayong pinagdadaanan, pero tuwing maririnig natin yung mga katagang may pag-asa pa rin at meron tayong pagkakaisa, isang bagay na magbibigay pa rin sa atin ng pag-asa na maayos pa rin yung bansa natin. At syempre, yun naman yung hinihiling natin, di ba? Na maging maayos at magkasundo na ang lahat para higit na matulungan din yung taong bayan. Message nyo na lang po, ma'am, doon sa mga anti-Marcos na Oo. nagkakambalan sa kalsada kanina. Oo, tayo kasi mga Pilipino, syempre di naman maiiwasan yung may kanya-kanya tayong opinion. Pero para sa taong naglilingkod, di ba, humaharap at ginagampanan yung kanyang tungkulin, siguro wag natin hatiin yung sarili natin. Kung hindi, ibigay natin yung buong puso natin sa kanya at tulungan natin siya na magampanan lahat ng kabutihan para sa taong bayan. So, imbis na maging antay tayo, dapat suportahan natin yung ating gobyerno, lalo na yung ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yun lang yung paraan para malaman din niya na gusto rin natin yung ginagawa niya. Lalo na para sa kabutihan ng lahat, di ba? Maraming pagsubok ang pinagdadaanan ngayon. Lalo na tayo, minsan nanonood tayo, pero nakikita naman natin yung katotohanan. Ang katotohanan po dito, siya po ang ating presidente, igalang po natin siya at tulungan natin siya magampanan ang kanyang role bilang Pangulo ng Pilipinas. Pagkakaintindi nyo, the more na inaatake si Pangulong Bongbong Marcos, ano yung nakikita mong posibilidad ng epekto sa bansa natin? Ibig sabihin, the more na binabato ka, the more na marami ka nagagawa. Yun ang nakikita ko. Ang epekto nun, hindi magtatagumpay yung mga ayaw sa kanya. Kasi yung taong may ginagawa, batuhin ka man ng bato, di ba? Meron pa rin magandang resultang mangyayari. Kaya hindi biro yung role niya bilang Pangulo ng Pilipinas. Tayo, lalo na kayo sa ating
social media, mga vlogger, mahalaga na ipakita natin yung kanyang mga proyekto, yung mga programa niya. Kasi isang paraan ito para magkaroon ng tamang impormasyon yung mga kababayan natin na hindi siya natutulog kung hindi ginagampanan niya yung role niya at ginagawa niya yung lahat para maibigay niya yung talagang yung pagsiservisyo sa taong bayan. Ang isa na lang po. Okay. Mensahe nyo na lang po sa mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga loyalista na hindi pa rin bumibitaw hanggang ngayon. Siyempre, para sa mga loyalista at mga nagsusuporta sa mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa ating gobyerno, maraming salamat sa inyo. Kayo po ang tunay na Pilipino na talagang ang hangarin ay mapabuti yung ating bansa. Kaya maraming salamat at sana po maging good example tayo sa mga kababayan natin na yung hangarin natin ay maunawaan nila na hindi lang po tayo kumakampi kung hindi nakikita natin yung kabutihan ng isang tao na ginagawa niya para sa ating bayan. Ma'am, bilang isang loyalista, mensahe nyo na lang po sa ating Pangulong Bongbong. Unang-unang sa lahat, syempre alam ko kung ano yung pinagdadaanan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Mahirap talagang maglingkod, lalo na kung gusto mo mailagay lahat sa tama. Pero para sa akin, tama yung kanyang ginagawa at ipagpatuloy niya yung kanyang ginagawa na mabigyan tayo ng hustisya sa lahat, lalo na sa korupsyon, diba? Sa mga naglilingkod na may personal na interest, na yung ginagawa niya ay malalaman din ng mga Pilipino na magkakaroon ng magandang bunga ito, lalo na sa future ng ating mga susunod na henerasyon. Kaya mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ipagpatuloy niyo po ang inyong ginagawa. Kami po ay nandito para sumuporta sa inyo at kami po ay marami. Hindi lamang yung iilan na nakita kanina. Lahat po kami ay nandito para suportahan na magkaroon ng magandang gobyerno ang